Kahit nasa ganoong sitwasyon si Tita Teresa ay nakahinga pa rin ako ng maluwag dahil buhay pa siya at wala pang masamang nangyari sa kanya. Ang kailangan ko na lang gawin ay pumunta sa bahay ni Leo dahil tsak na patungo doon ang destinasyon ng mga tauhan ni Luis habang daladala si Tita Teresa. Mula sa pinagtataguan ay mabilis akong tumalilis pabalik sa likurang bahagi ng mansyon. May alam ako shortcut papunta sa bahay ni Ate Sandra. Halos magkarugtong lang ang mga lupain na magkapatid na Luis at Leo at ilang metro lang ang layo ng bahay nilang dalawa. Iyong malaking garden lang naman noon ang nagsisilbing harang ng dalawang bahay. Dito rin ang tinutukoy kong shortcut papunta doon at mas malapit ito kumpara sa kalimitang ginagamit na daan pag nanggaling dito sa bahay. Kapag tatakbo ako'y maunahan ko pa iyong sakyang kinalululanan ni Tita Teresa. Nabawasan na nangyaring sunog ang garden kaya natatanaw mula sa likurang bahagi ng bahay ni Luis ang bahay ni Leo at nagiging mas madali ang pagpunta roon dahil wala na ang mga halaman na kailangan pang iwasan. Ngayon kasi ay pwede nang dire-diretso ang pagpunta sa kabila. Pipinghiling ko lang na sana'y walang magagawi sa bintana ng magarbo at mataas na mansyon ni Leo dahil pag nagkataong mapapatingin sa labas ng bintana ang sinumang nandoon ay tsak matatanaw nito ang pagdating ko. Malapit na ako sa likurang bahagi ng bahay nang matanaw ko mula sa di kalayuan ang sasakyang gusto kong unahan. Medyo paikot iyong driveway na kailangan nitong daanan kaya mas naunahan ko itong makalapit sa bahay. Sa likuran ng mansyon ako dumaan kung saan ay may pintuan na direkta papasok sa kusina. Maingat akong pumasok at siniguro ko munang walang tao doon. Hindi ko masabi kung dahil ba sa nangyaring sunog kaya wala akong naabutang mga katulong sa loob o sinadya talaga ni Leo na pansamantalang hindi muna pagtrabahuin ang mga ito. Ano man ang dahilan ni Leo ay mas pabor sa akin iyon dahil malaya akong makakakilos. Karugtong ng kusina ay ang magarbong dining area kung saan ay kalimitang ginaganap ang mga salo-salo sa bahay na ito. Naalala ko ang bawat ginaganap na kasiyahan sa mansyon ay si Tita Lara ang personal na nag-aasikaso. Proud na proud nitong pinangangalandakan ang yamang meron ang mga Salazar sa pamamagitan ng magarbong handaan. Ang hindi alam ng mga tao ay sa likod ng prestihiyosong pangalang pinagmamalaki ng magkapatid na Salazar ay ang kasamaan na pilit nilang pinagtatakpan. Nakarinig ako ng kalabugan sa isang bahagi ng bahay kaya mabilis akong napatakbo sa pinakamalapit na pintuan ng dining area na papunta sa direksyong iyon. Napatakip ako ng bibig ng matanaw ang likod ni Leo Salazar na nakaharap sa gawi ko. Habang nasa harapan nito ang tiyahin kong paluhod na nakatali. Napakapit ako sa gilid ng pinagkukublihan kong pader habang pinipigilang makalikha ng ingay. Gusto kong lumabas mula sa pinagtataguan at daluhan si Tita Teresa pero alam kong wala din ako magagawa dahil napapalibutan kami ng mga tauhan ni Leo at ilang mga tauhan ni Luis. Nangangamba ako na sa halip na makatulong ay mapalala ko pa ang sitwasyon. Long time no see, Teresa. Nanayo ang mga balahibo ko dahil sa tono ni Leo habang kinakausap si Tita. Para talaga siyang demonyo na tinutuya ang walang kalaban-laban kong tiyahin. Demonyo ka! Nasaan si Rian? Galit na tanong ni Tita Teresa dito. Parang may pumitlag sa puso ko dahil kahit sa sitwasyon niya ay ako pa rin ang hinahanap niya at baka sa mukha niya ang pag-aalala para sa akin. Ilang araw ko lang siyang nakilala pero agad niyang naiparamdam sa akin iyong klase ng pagpapahalaga na ni minsan ay hindi ko naramdaman habang lumalaki ako. Hindi ko alam kung nasa akin ba iyong mali o sa mga taong nasa paligid ko. Siguro ay masyado ko lang nilalayo ang sarili ko sa mga kapatid ko kaya lumaki kami parang may pader sa pagitan namin. Ilang taon ding namalagi sa abroad sina Ate Lea at Kuya Lamar nung bata pa ako kaya nang umuwi sila ay malaki iyong puwang sa pagitan namin dalawa. Wala din naman nagkukwento sa akin tungkol sa kanila habang nandoon sila sa malayo. Si Kuya Ezra nga nakasama ko lang sa bahay noon ay minsan ko lang nakikita at hindi ko nakakausap. Ang alam ko lang ay may 3 kong mga kapatid at 2 ay yung nag-aaral abroad. Nang umuwi ang mga ito ay para kaming estranghero sa bawat isa. Baby pa ako nung huli nila ako nakita at hindi rin nila ako nakakausap tuwing tumatawag sila.
Pagkabalik naman nila sa asyenda ay naging abala agad sila sa pagpapatakbo ng negosyo ng pamilya. Noon naman ay inakala kong normal lang ang ganoon sa magkakapatid pero habang nagkakaisip ay nararamdaman kong may mali sa relasyon namin. Ang masakla pa ay walang ginagawa noon si Leo upang ayusin ang samahan naming apat. Ngayon ay may ideya na ako kung bakit hinahayaan lang nitong mapalayo ang loob ng mga kapatid ko sa akin. Hindi niya ako tunay na anak kaya mas okay na rin hindi ako mapalapit sa kahit na sino sa kanyang mga anak. Noong hindi pa umuwi si Ate Leia ay nasa akin naman ang buong atensyon ni Leo. Kaya iniisip ko talaga na mahal niya ako bilang anak pero pagkarating ni ate ay napagtanto kong mali pala ako. Alam mo Teresa, dapat mong alalahanin ay ang sarili mo at hindi yung ibang tao. Sarkastikong payo sa kanya ni Leo. Nabalik ang atensyon ko sa kasalukuyang nagaganap sa aking harapan. Parang gusto ko tuloy hilingin na panaginip lang ito at magising akong nandoon pa rin kami ni Tita sa bahay ni Eros. Hindi ibang tao si Rian. Matapang na sagot ni Tita. Nakalimutan mo na ba na anak yun ng kapatid ko? Kapatid ko na nilipastanganan mong demonyo ka. Nalilisik sa galit ang mga mata ni Tita. Kung hindi ito nakatali ay tsak sinugod na nito si Leo. Ang tagal na noon Teresa. Pabaliwalang tugon ni Leo. Halatang wala itong pakialam sa ginawang kasalanan at hindi man lang niya itinanggi. Matagal nang nananahimik sa Tresya pero pilit mo pa rin ginigimbal. Hindi ka babakasan ng pagsisisi ang tono niya, sa halip ay may panunuya pa roon. Nananahimik dahil pinatay niyo magkapatid. Pasagambos na sumbat ni Tita Teresa. Saglit lang na natigilan si Leo bago pumalatak. Ang katarin talaga ng bibig ni Maura. Naiiling nitong pahayag. Kapag makita niyo yung babaeng iyon, ay patahimikin niyo na rin. Baling nito sa mga tauhan. Nakakakilabot na ganoon lang kadali para dito mag-utos na ipapatay ang isang tao. Paano po si Sir Luis? Tanong ng tauhan nito. Sabihan niyo na hanapan ko na lang siya na bagong asawa, kaya wag na niyang panghinayangan ng isang iyon. Total, ay may isa pa naman akong anak na nakakalapit sa mga Aldovino. Hindi na namin kailangan sa Maura. Sunundan nito iyon na isang tawa na para bang isang malaking biro ang kanyang pinahayag. Agad din nagtawanan ay yung mga tauhan niya. Tumalim ang tingin ko habang pinasasadahan ng tingin ng mga ito. Tatandaan ko ang mga mukha nila dahil sisiguraduhin kong kasama sila nitong amo nila na mabubulok sa kulungan. Demonyo ka talaga! Sigaw dito ni Tita Teresa. Ako demonyo tapos ikaw ay anghel? Nakakalukong tanong ni Leo dito. Tingnan mo ngayon kung nasan ka. Nakaluhod sa harapan ng tinatawag mong demonyo. Ikaw kasi, hinayaan na kitang mabuhay pero ginawa mo'y bumalik ka pa talaga at muling ng gulo. Tumigas ang anyo ni Leo at bahagyang niyo ko ang luhaan kong tiyahin. Hindi ako naniniwala mag-isa ka lang nung sinimulan mo sunog. Mapanganib na pagpapatuloy ni Leo. Sasabihin mo ngayon sa akin kung sino ang taon tumulong sa'yo. Di ko mambibig habang nanatili ang matalim na tingin ni Tita Teresa kay Leo pero hindi nakaligtas sa akin ang pagdaan ng pagkabahala sa mukha nito. Tiyak na napansin din ito ni Leo. Magsimula ka na magsalita Teresa bago ka tuluyang manahimik katulad ng kapatid mo. Mahinahong utos ni Leo kay Tita pero malinaw ang panganib na babala sa tono nito. Baliw ka na Leo! Hindi natatakot na pahayag ni Tita Teresa. Mas baliw ka dahil hindi mo iniisip ang kahihinat na ng muli mong paglitaw. Sarkastikong sagot ni Leo. Umayos ito ng tayo at nagsimulang magpalakad-lakad paikot sa tiyahin ko. Nanlaki ang mga mata ko at parang tumigil ang pagtibok ng puso ko nang makita kong inilahad ni Leo ang isang kamay sa isa nitong tauhan at iniabot ng huli ang latigo ng kabayo dito. Parang nablangko ang isip ko habang pinapanood ang malademonyong ngiti na gumuhit sa mga labi ni Leo. Medyo nakaharap na ito sa gawi ko kaya malinaw ko nang nakikita ang mukha nito. Kapansin-pansin ang takot na gumuhit sa mga mata ni Tita habang pinapanood ang wari paglalaro ni Leo sa hawak nitong latigo. Nasaan ang tapang mo ngayon? Natatawang tanong ni Leo kay Tita Teresa. Nanunuya pa nitong inilapit sa mukha ni Tita ang hawak na latigo upang ipakita kung gaano ito katibay. Demonyo ka! Matigas na usal ni Tita habang pilit na nagtatapang-tapangan kahit nahalata ang takot sa mga mata nito. Kanina mo pa yan sinasabi? Naaliw na komento ni Leo. Wala na bang bago? Iyong magugulat talaga ako dahil hindi ko pa alam. Tila ay naglalaro lang nitong dugtong. Sabay kaming napaigting ni Tita dahil sa gulat nang malakas na tumama sa sahig ang hawak na latigo ni Leo.
Sinundan iyon ng malakas nitong tawa na parang aliw na aliw ito sa ginawang panggugulat. Nagulat ka ba? Tawang-tawa nitong tanong kay tita. Sa sahig pa lang yun. Sa susunod ay sa'yo ko na ipatatama ito. Puno ng pananakot na dagdag nito. Hindi sumagot si tita bagkus ay mariin niyang ipinikit ang mga mata habang hindi maampat-ampat ang pagluha. Huwag kang pumikit! Napahiyaw sa gulat si tita nang sigawan nito ni Leo sa tapat ng tenga. Gusto ko na nakatingin ka sa akin habang sasabihin mo kung sino kasabot mo sa pagsunog ng asyenda. Maring wika ni Leo bago maras na hinawakan ang baba ni tita. Pilit na nagpumiglas sa tita pero wala itong magawa dahil nakatali ito at mas malakas si Leo. Sino, Teresa? Sinong kailangan kong ilibing sa tabi na magiging libingan mo? Matigas na tanong ulit ni Leo. Mamatay lang din naman ako. Mabuti nang hindi mo malaman. Matigas na wika ni tita. So, mas gusto mong matay nang nahihirapan? Tumangutang ang pahayag ni Leo. Ayaw mong mamatay ng diretso? Bubuhay mo. Ay, mga ngamba ka palagi sa kung sino ang tao naghahanap lang ng pagkakataong pabagsakin ka. Matalim na sagot ni tita. Kailangan palagi ka nakatingin sa likuran mo. May mga tauhan ako para bantayan ang likuran ko, kaya hindi ko na kailangan panlumingon. Paismid na tugon ni Leo. At hindi pa isinisilang ang tao magpapabagsak sa akin. Puro na kayabangan nitong pahayag. Akala mo lang yun. Puno ng galit na wika ni tita. Malapit mo ng pagbayaran ng ginawa mo sa kapatid ko. Bahagyang pumiyok ang boss nito sa pagkabanggit kay mama. Ramdam ko yung hinanakit ni tita at ang paghahangad nito ng hustisya. Hustisya na kay Ilap makamtan, lalo na at katulad ni Leo Salazar ang kalaban. Hindi ko nga yung pinagbayaran nung nabubuhay pa si Tresha. Nanunuyang saad ni Leo. Ngayon pa kaya matapos ko siyang ipapatay? Nangiinis nitong dugtong. Demonyo ka! Galit na sigaw ni tita. Hindi ka na naawa sa kapatid ko. Paano ko siya kakaawaan gayong ayaw niyang manahimik na lang? Buwalta ni Leo. Nagustuhan din naman yung ginawa ko. Nagalit lang naman siya nung malaman niyang ako yun at hindi ang asawa niya. Pumulo sa buong lugar ang halakhak ni Leo habang napapalakas naman ang pag-iyak ni Tita Teresa dahil sa sobrang galit. Pero alam mo, Teresa, hindi naman yun ang problema ngayon eh. Maya-maya saad ni Leo. Ang problema natin ngayon ay ang taong gusto kong makilala. Hanggang saan mo ba itatago mula sa akin kung sinong tumulong sa'yo? Ayaw mo bang may makakasama sa hukay? Umatay ka na, demonyo ka! Mauuna ka pa sa akin. Mariing sagot ni Leo. Huling chance. Sabihin mo na sa akin kung sino kasabot mo. Pangako, hindi kita pahihirapan. Nanatili ang matalim na tingin ni tita kay Leo pero malinaw sa pagkakatikom ng bibig nito na wala itong balak na magsalita. Ang sunod na nangyari ay ang pag-alingaw-ngaw ng malakas na sigaw ni tita sa buong lugar nang walang babalang lumapat sa balikat nito ang latigong hawak ni Leo. Wala sa sarili ako napalabas bigla mula sa pinagtataguan habang napasigaw rin katulad ni tita. Nabigla ang mukhang napatingin sa direksyon ko si Leo at magi ang mga tauhan niya ay nagulat din sa bigla kong pagsulpot. Tama na! Hindi ko na malayang umiiyak na rin pala ako. Nanginginig ang mga binting tinakbo ko ang kilululog mukha ni tita. Namaluktot ito sa sobrang sakit at nahihirapang bumangon dahil nakatali sa likod ang dalawa nitong mga kamay. Nawasak ang bahagi ng damit niya kung saan dumaplis ang pagkakahampas ni Leo. Customize ang latigo nito at pinalalagyan ng mga tinik-tinik sa dulo kaya kapag tumama sa balat o sa maninipis na tela ay talagang mag-iiwan ng hindi magandang resulta. Hindi ko kayang tingnan ang nangyari sa balikat ni tita. Kung saan mismo tumama ng buong lakas ang pagkakalatigo ni Leo. Kahit umuungol sa nararamdaman sakit ay nagawa pa rin ni tita na tumingin sa direksyon ko. Umiiyak ako na paluhod sa harap niya at maingat siyang pinaupo ulit. Nanginginig ang mga kamay na sinapuko ang luhaan niyang mukha. Tita! Humihikbi kong usal sa pangalan niya. Bakit ka nandito? Pumipiyok ang boss niyang tanong. Umalis ka na rito. Lumayo ka na. At saan mo naman balak papuntahin ang anak ko? Nabitawan ko si tita ng marahas na hinila ni Leo ang buhok nito mula sa likod upang patingin sa kanya. Akmang aawat ako pero bigla ay may pumigil sa magkabilaan kong braso upang hindi ako makakilos. Bitiwan mo siya!
Galit kong sigaw kay Leo. Mula sa tiyahin ko ay nabaling sa akin ang atensyon niya. Patulak niyang binitawan ang buhok ni Tita Teresa at dahil nakatali ito ay tuloy-tuloy ang pagbagsak nito sa sahig. Unang tumama ang mukha na muling nagpahiyaw dito dahil sa sakit. Sa nakitang kalagay ni Tita Teresa ay biglang sumulak ang galit sa puso ko. Gamit ang buong lakas ay pabigla kong hinilang isang may hawak sa akin upang mawalan ito ng balanse at mapasubsob sa sahig at mabilis ko namang siniko yung isa. Nang mapaatras sa sakit, yung natamaan ko ng siko ay ginamit ko naman bilang pambalanse, yung bumagsak sa sahig. Ako na ngayon ang may hawak sa braso niya at gamit ang kaalaman ko sa judo ay walang kahirap-hirap ko itong binalian ng braso. Hindi ko na pinansin na malakas nitong sigaw at mabilis ang galaw na paslide kung tinawid ang distansya namin ng isa sa mga tauhan ni Leo. Bago pa ito makahuma ay naagawan ko na ito ng baril. Iglap lang ay nakatutok na kay Leo ang hawak kong baril. Sa halip na mabahala ay masaya pa itong pumalakpak. Ang galing! Puri nito sa akin. Anak nga kita. Proud na proud itong nagpatuloy sa pagpalakpak. Wala akong demonyong ama. Mariin kong tugon habang hindi tumitinag mula sa pagkakatutok ng baril sa kanya. Sa sulok ng mga mata ko'y nakikita kong may mga baril ding nakatutok sa akin. May silbi rin pala ang mga tauhan niya at hindi lang sila basta-basta pan-display. Narinig mo iyon, Teresa? Natatawang baling ni Leo kay tita na nanatiling nakasubsob sa sahig. Gusto ko itong lapitan pero ayokong iwalay ang tingin kay Leo. Dahil sa kakatawag mo sa akin ng demonyo, ayun na rin ang tawag sa akin ng sarili kong anak. Tila nanunumbat na pagpapatuloy ni Leo. Lumayo ka sa kanya. Pasigaw kong utos ng akma niyang lalapitan sa tita. Relax! Natatawan niyang sabi at hindi sineryoso ang sigaw ko. Wala akong gagawin sa tita mo. Hindi tumitinag na sa dalubong ko ang mga mata niya habang walang gatol ang mga kamay na nakahawak sa baril na nakatutok pa rin sa kanya. Kahit sa loob-loob ko ay para na akong hihimatayin sa pinaghalong kaba at takot, ay hindi ko iyon ipinapahalata. Kailangan ko maging matapang para sa amin dalawa ni Tita Teresa. Ano ba kayo? Bakit nakatutok sa anak ko yung mga baril niyo? Matigas na saway ni Leo sa kanyang mga tauhan. Ibaba niyo yung mga baril niyo dahil hindi naman ako kayang saktan ng sarili kong anak. Tama naman ako anak, di ba? Malamlam ang mga mata nitong tumitig sa akin. Bahagyang bumuhay ang pagkakahawa ko sa baril pero mabilis din agad ako nakabawi. Hindi ito ang oras upang magpadala sa mga salita ng kaharap ko. Tumahimik ka. Mahina pero mariin kong tugon sa mga pinagsasasabi ni Leo. Mas gugustuhin ko pang walang kilalaning ama kaysa magkaroon ng isang tulad mo. Unti-unting naglaho ang maamong bukas ng kanyang mukha at pumalit ang isang nakakatakot na ngisi. Hindi mo gugustuhin kalabanin ako, anak. Makahulugan pa nitong pinagdiinan ang huling sinabi. Hindi mo kayang takutin. Matapang kong sagot. Pero dapat ka lang talagang matakot. Mapanganib nitong pahayag. Bigla ay may dumamba sa akin mula sa kung saan. Sa sobrang gulat ko ay dumula sa kamay ko ang hawak na baril kasabay ng pagkatumba ko sa sahig habang nadaga na naman ako ng taon dumamba sa akin. Napaungol ako sa sakit pero mabilis din agad ako nakabawi at iglap lang ay nabaligtad ang posisyon namin ng taong katunggali. Mabilis ko siyang na-arm lock at handa na akong balian siya ng balikat nang marinig ko ang hiyaw ni Tita Teresa. Nang mag-angat ako ng mukha ay hawak-hawak na ni Leo ang buhok nito habang may nakatutok na baril sa ulo nito. Kalma! Natatawang kausap sa akin ni Leo nang magsalubong ang mga mata namin. Hindi ko pa naman agad-agad papatayin ito. Hihintayin ko lang na siya na mismo ang magmamakaawang gawin ko iyon. Mas hinigpitan ko ang pagkaka-arm lock sa kalaban ko kaya napaungol ito sa sakit. Muli namang napahiyaw si tita nang mas hinigpitan ni Leo ang pagkakahila sa buhok nito. Bakit kaya hindi mo bitawan sandali ang tauhan ko? Pahayag ni Leo. Kawawa naman si Tita Teresa mo. Baka magulat ako at bigla akong maiputok tong hawak kong baril. Puno ng frustration ako napasigaw dahil sa galit bago napilitang gawin ang sinabi ni Leo. Yan, tama nga iyang ginawa mo. Puro dito sa akin. Magkakasundo tayo kung patuloy kang ganyan. Masunurin at... Dad. Naputol ang pagsasalita ni Leo at sabay kaming napalingon sa pinanggalingan ng boses ni Ate Sandra. Maluha-luha ang mga mata nitong tumutok sa nakakaawang kalagayan ni Tita Teresa bago muling bumaling sa ama. Anong nangyayari?
Halos pabulong na tanong ni Ate Sandra habang hindi makapaniwalang nakatingin sa ama. Bakit ka nandito? Gulantang pa ring tanong ni Leo sa anak. Para itong itinulo sa kinatatayuan habang nakatingin sa anak. Ganun pa man ay hindi ko tinangkang kumilos dahil hawak-hawak pa rin ito sa Tita Teresa at patuloy na nakatutok sa huli ang hawak niyang barila. Nangangamba ko na baka pagpabigla-bigla akong kumilos ay makalabit nito ang gatilyo ng hawak na baril. Bakit? Puno ng kabigo ang usal ni Ate Sandra. Mabilis na nangilid sa mga mata nito ang pinipigilang mga luha. Kakikitaan ng pagkataranta si Leo nang makita ang pag-iyak ng anak pero agad ding tumigas ang anyo nito. Hindi ba sinabihan na kitang umalis ka ng bansa? Strikto nitong tanong kay Ate Sandra. Anong ginagawa mo rito? Hindi sumagot si Ate Sandra, sa halip ay patuloy lang ito sa pagluha habang umiiling-iling. Baka sa mukha nito ang hindi pagtanggap sa naabutang eksena. Kakalimutan ko ang pagsuway mong ito sa utos ko. Mahinahong pahayag na Leo kapag kuwan. Reschedule your flight. Ituloy mo ang pag-alis ng bansa at kalimutan mo ang nangyaring ito. Tanging iling at mga hikbi ang naging tugon ni Ate Sandra. Too bad, Leo. Hindi pa pwede bumiyahe ang anak mo. Napasingap ako na makita sa Eros na lumitaw mula sa likuran ni Ate Sandra. Pero ang mas kinagulat ko ay ang hawak nitong baril na nakatutok sa ulo ni Ate. Gimbal akong napatitig doon. Hindi alintana ni Eros ang sabay-sabay na pagtutok sa kanya ng baril ng mga tauhan ni Eros na nandoon. Bago mo pa maiputok yung hawak mong baril, ay paglalamayan ka na, Eros. Kampante ang pahayag ni Leo. Kaya kung ako sa'yo, ibaba mo na iyan habang mabait pa ako. Talaga lang, Leo? Sarkastikong tanong ni Eros. Hindi pa man nakakasagot si Leo ay isang tauhan nito ang biglang bumulagta. Pinigil ko ang sariling mapahiyaw ng mabilis na pumundalit. Mula sa balikat nito ang masaganang dugo. May tama ito ng baril pero wala kaming narinig na pumutok. Isa. Walang emosyong wika ni Eros. Dalawa. Muli ay isa na naman ang bumagsak. Sapul ito sa magkabila ang binti na malakas nitong ikinahiyaw. Kabadong napatingin-tingin sa paligid ang mga natira at maging si Leo ay kakikitaan na ng takot sa muka. Gusto mo pa bang magpatuloy ako sa pagbibilang? Malamig na tanong na Eros. 3. Isa na naman ang bumagsak pero sa pagkakataong ito ay sa kamay na may hawak ng baril ito natamaan. Agad na umalingaw-ngaw sa buong silid ang malakas nitong sigaw. Maging ako ay hindi alam kung saan naroroon iyong mga namamarila. Alam kong marami ang mga ito dahil nanggagaling sa iba't ibang direksyon ang mga balang tumama sa mga nagsibagsakang tauhan ni Leo. Eros! Paangil na usan ni Leo. Gusto mo ba talaga makasawsaw sa problema ng pamilya namin? Pamilya niyo? Walang emosyong tanong na Eros. Paano yan? Nandito rin yung karugtong ng buhay ko. Seryoso niyang dugtong bago diretsong tumingin sa akin. Hindi ko mapigilang magmura sa isipan. Sa ganitong sitwasyon pa talaga niya naisipang humugot. Kikiligin na sana ako pero mas lamang iyong kabako at sindak sa mga kaganapang nangyayari. Sino ba naman ang uunahin iyong landi gayong may nakabulagtang duguan sa harapan ko at meron ding nagsisisigaw sa sakit. Si Rian lang ba kailangan mo? Tanong ni Leo. Wala namang kaso sa akin yan, Eros. Pwede mo na siyang kuhanin at kakalimutan ko itong nangyari ngayon. Madali lang naman akong pero hindi ako katulad mo. Sansala ni Eros sa pagsasalita nito. Mahirap akong kausap, lalo na't hindi ko pa nailalabas ang galit. Nagtatagis ang iping dugtong niya. Hindi ko naman sasaktan ang sarili kong anak. Mahinahong paliwanag na Leo. Hindi ako ganong klaseng ama. Pasensya ka na, Salazar. Naaliw na tugon ni Eros. Hindi rin ako ganoon kadaling maniwala. Mariin niyang dagdag. Tumiim ang anyo ni Leo at halatang nagpipigil din ito ng galit. Bitiwan mo si Tita Teresa. Mabilis kong singit sa usapan nila. Hindi. Maagap na tanggi ni Leo at ginawa pa itong pananggalang. Dito lang siya para masalo niya. Ang balang para sa akin. Daddy. Tawag dito ni Ate Sandra. Tama na po. Nahirapan pa nitong pagpapatuloy. Hindi pwede, Sandra. Malaking atraso sa atin ng babaeng ito. Tugon ito sa anak. Alam mo bang siyang sumunog ng asyenda? At hindi lang iyon.
Meron pa siyang kasabwat. Parang nangihingi ng simpatsya itong tumingin kay Ate Sandra. Daddy, tumigil ka na. Pasigaw ng pag-uulit ni Ate Sandra. Sumuko ka na. Biglang naging blanco expression sa mukha ni Leo habang nakatingin sa anak. Pinanood kong gumalaw ang kamay nitong may hawak na baril at sa halip na kay tita pa rin nakatutok ay dumirekta ito sa akin. Huwag mo akong pilitin, Sandra. Alam ko kung sinong kahinaan mo. Malamig nitong banta sa anak. Huwag mo sanang kalimutan ang presensya ko, Leo. Maring singit na Eros. Nakita kong idinikit niya sa ulo ni ate ang dulo ng hawak na baril. Eros. Nanginginig ang boses kong tawag sa kanya. Nang kumiling ang ulo niya sa direksyon ko'y umiling-iling ako. Hindi ko gusto ang kasalukuyan niyang ginagawa. Natatakot ako sa Eros na nakikita ko ngayon. Lumamlam ang mga mata niyang napatingin sa akin pero hindi pa rin nagbabago ang posisyon ng kamay niyang may hawak ng baril. I love you. Walang tunog na bumuka ang mga labi niya pero malinaw kong nababasa ang mga katagang sinambit niya. 4. Muli niyang pagbibilang. Iglap lang ay nabitawan ni Leo ang hawak na baril dahil doon tumama ang sumunod na bala. Nabitawan din ito sa tita Teresa na mabilis kong tinakbo upang hindi bumagsak sa sahig. Yakap-yakap ko sa tita nang makita ko sa sulok ng aking mga mata ang pagkalabit ng gatilyo ng hawak na baril ng isa sa mga tauhan ni Leo. Direktang nakatutok sa likod ni tita Teresa ang baril niya kaya sigurado akong ito ang kanyang target. Mabilis kong pinihit ang posisyon namin ni tita upang ako yung nasa sentro ng baril. Marin akong napapikit habang hinihintay na tumama sa akin ang bala nito. Nang isang malakas na putok sa paligid ang umalingaw-ngaw. Ilang sandali ako nakaramdam sa katawan ko pero nang walang maramdamang sakit ay agad ako nagmulat ng mga mata at mabilis na lumingon sa taong bumarila. Nayanig ang mundo ko nang makita ko kung sino ang sumalo ng balang nakalaan sana para sa akin. Hindi. Nahirapan kong bulalas. Hindi man ako natamaan ng bala ay talo ko pa ang nabaril sa puso habang pinapanood ang taong hindi nagdalawang isip na protektahan ako. Ang bilis na mga pangyayari. One moment ay inaasahan kong sa akin tatama yung bala. Pero saglit lang akong pumikit pagkadilat ko ay nakabulagta na sa likuran ko sa Ate Sandra. Sandra! Sakalang nakabalik sa realidad ang gulantang kong isipan dahil sa malakas na sigaw ni Tita Lara. Hindi ko alam kung saan ito nanggaling dahil bigla-bigla nilang itong sumulpot. Oh my God, Sandra! Nanginginig na tawag ni Tita Lara sa anak habang nakaupo sa tabi ng walang malay nitong katawan. Nanginginig ang mga kamay ni Tita at hindi alam kung hahawakan ba ang anak o hindi dahil sa kasalukuyan nitong kalagayan. Saglit na natulala sa Leo habang nakatingin sa anak na dugo ang nakahandusay sa kanyang harapan habang hawak niya ang baril na pinanggalingan ng balang bumaon sa katawan nito. Ang balang dapat ay para sa amin ni Tita Teresa. Gustuhin ko mang daluhan sa Ate Sandra ay hindi ko naman pwedeng bitawan si Tita Teresa. Maging ito'y nanginginig ang buong katawan dahil sa muntikan ng nangyari sa amin. Sinamantala ni Eros ang saglit na pagkawala ni Leo sa focus dahil sa nangyari sa anak at mabilis niya itong nadisarmahan. Kasabay ng pagpasok ng ilang armadong mga kalalakihan na walang kurap na pinagbabaril sa hita, binti o kamay, bawat tauhan ni Leo na gustong manlaban. Pwedeng-pwede naman nilang patamaan sa fatal area ang mga tauhan ni Leo pero mas pinili nila sa bahaging mahihirapan lang na lumaban ang mga ito at hindi mamamatay. Dali natin si Sandra sa ospital. Malakas na ani Tita Lara. Nalalabo ang mga mata ko dahil sa luha habang pilit na kinakalas ang pagkakatali kay Tita Teresa. Hindi ko naalantana ang pagkakabali ng ilang kuko dahil sa kakapilit na matanggal ang pagkakabuhol ng tali. Sa sobrang panginginig ng mga kamay ko, hindi ko maayos-ayos ang ginagawa hanggang sa may dalawang kamay na tumulong sa akin. Ang tanging nagawa ko na lang ay panoorin ang tuluyang pagkaalis na Eros sa tali ni Tita Teresa habang patuloy sa pagtulo ang mga luha ko. Walang tunog ang pag-iyak ko na sumasabay sa haguluhol ni Tita Lara. Natatakot ako na baka may mangyaring masama kay Ate Sandra pero hindi ko naman kayang alamin ang kalagayan nito. Huwag mong hawakan ng anak ko. Napalingon ako sa direksyon ni Tita Lara nang galit itong nagtaas ng boses. Naabutan ko ang pagkahinto ni Leo sa akmang pag-abot sa nakahigang anak. Kasalanan mo lahat ng ito.
Sumbat dito ni Tita Lara. Ito na yung karma mo. Nadamay pa ang anak ko. Hindi ko pa nakikitang ganito si Tita Lara. Nawala iyong pagiging mapagmataas niya at ang nakikita ko ngayon ay isang ina na labis na nag-aalala para sa kalagayan ng anak. Kahit pala gaano kasama ang ugali ng isang tao, sa bandang huli pare-pareho lang tayong nag-aalala at natatakot para sa taong mahalaga sa atin. Sorry, I'm late. Basag ng bagong dating. Mula sa pintuan ay pumasok si Romano at may kasamang ilang mga kalalakihan. Maliksi ang kilos ng mga ito lumapit sa kinaroroonan ni Ate Sandra at maging si Tita Lara ay hindi nakahuma ng may mga ginawang pagsusuri ang mga ito. Saan niyo siya dadalhin? Tarantang pumigil si Tita Lara ng akmang bubuhatin ng isa sa mga lalaki sa Ate Sandra. She needs medical attention, ma'am. Tugon ng lalaki. Para sa mukhang sanggano ay magalang itong magsalita. Hindi naghintay ng sagot mula kay Tita Lara na itinuloy ng lalaki ang pagbuhat kay Ate Sandra habang nagbibigay ng instructions sa mga kasamahan. Nanatili lang ako nakatanaw kay Ate Sandra at hindi maalis-alis ang nararamdaman kong takot na baka malala ang tama nito. Pinanood ko lang ang lalaki may karga kay ate habang mabilis nitong tinungo ang pintuan. Nakasunod naman si Tita Lara sa taong may karga kay Ate Sandra. Hindi pa man sila umaabot sa pintuan ay malakas na pagsabog ang parang yumanig sa paligid. Dalawang mga braso ang yumakap sa akin habang niyakap ko naman si Tita Teresa na kasalukuyan ng malaya mula sa pagkakatali. Nakatingin pa rin ako sa direksyon ni na Tita Lara at Ate Sandra kaya nakita ko umuntik ng pagkabuwal ni Tita dahil sa gulat. Mabilis siyang natulungan ng mga lalaking kasamahan nung bumuhat kay Ate Sandra. Sa kabila ng pagsabog ay hindi namin natinag ang lalaking iyon at dire-diretso ang paglalakad nito habang buhat-buhat sa Ate Sandra na parang walang nangyari. Kapansin-pansin na katulad ng mga kasamahan nito ay sanay na sanay ito sa ganitong mga sitwasyon.